cash collection. Sa main menu po ng Co-op Accounting, merong cash collection menu. Dito nag-i-input ang inyong posting clerk ng mga collections for the day. Ang cash collection screen po ay merong default na date na nakaset na. Ito pong date na to ay sineset ng ating system administrator para merong added security ho sa system, sa program. Naiiwasan ho yung mga error sa data entry. Ngayon, sa pagsimula ng data entry ho, magsiselect lang tayo ng collector. Pagka-select ng collector, mag-i-input na tayo nung first number ng OR document, nung hawak ng posting clerk na booklet. For example, 101. Ayan. Meron na. Chine-check din ng sistema kung meron duplicate na. For example, 105. Okay. So, makikita ho natin na meron ng naka-define na ho yung mga list of accounts sa collection data entry. Itong mga list of accounts na to, during setup, pwede hong i-define ng accountant ninyo. So, flexible ito. Kung ano yung mga list of accounts na nandun sa official receipts nyo, yun ang pwede nating i-list dito sa screen para hindi na nahihirapan yung posting clerk sa pag-i-input ng mga corresponding payments dun sa accounts na yun. Nababawasan din po yung error sa data entry. So, susunod na step po, yung pag-select kayo ng member. Pag na-select na yung member, isa-select na po yung mga account. For example, nagbayad po yung member ng regular loan, 200 pesos. Then, naghulog siya sa kanyang savings ng, let's say, 500. Pwede nang i-save yung data entry na to. Yun. Nakita nyo, upon saving, nag-update ang program online ng kanyang mga balances. So, online po ang status ng mga balances ng accounts ng member natin. Nakikita nyo na yung OR number automatic ho na nag-a-adjust. So, ang posting clerk, dire-diretso lang po sa kanyang pag-i-input ng hanggang matapos yung official receipts ng kanyang isang booklet. So, susunod na naman mag-i-input, magsiselect ulit siya ng member ulit. Then, yung account na binayaran. Then, magsisave siya. Nag-update ang sistema, tapos nag-adjust na uli ng OR number. Then, let's say may mag-i-input ulit tayo ng isa pa. At kung tapos na siya, yung isang booklet, kung natapos na po, yung last entry, isa-save ng program. Tapos, pwede nang mag-compute ng total yung inyong posting clerk para malaman kung anong total ng collection for the day against dun sa booklet na yon. Makikita rin ho para ma-check nung nag-i-input against dun sa booklet na hawak niya, yung total. Then, pag na-check na ho niya yun, pwede na siyang mag-generate ng report na daily collection report. Ipe-press lang ho niya yung command, mag-generate na siya ng daily collection report. Ayan. So, ito po yung in-input natin kaninang example na nagkaroon tayo ng total cash na 1,600. Then, yung distribution po dun sa mga accounts, yung mga amount na yun. Okay. So, ganun po ang data entry sa ating cash collection.